And this is how my day went dahil naka-modular distance learning tayo. Hi teachers! Come work with me since suspended po ang face-to-face classes ngayon. At dahil tapos na tayong magbigay ng instruction sa group chat kung ano ang gagawin ng mga bata today, samahan nyo na lang akong gumawa ng instructional materials. Buti na lang nadala ko tong mga laminating films and velcro tapes na in-order ko online dahil bala ko talagang gumawa ng mga instructional materials during break time. And since marami tayong oras today, ginanap ko na talaga yung opportunity para marami tayong magawa. Na-print and cut ko na nga rin pala yung mga pictures na to para pagdating sa school is puro laminating na lang yung gagawin natin. Medyo may kamahalan din nga pala itong heavy duty laminating machine kaya hindi tayo makagawa sa bahay kasi wala tayo niyan. So for the meantime, let's all be grateful para sa pinrovide ng school na laminating machine and let's take the opportunity na makagawa ng quality instructional materials. And since may kamahalan nga rin pala itong mga laminating films na ito, ay kung kita nyo talagang tinitipid ko bawat gamit. Kapag may sobra ng konti is ginugupit ko yan tapos iniipon ko para magamit ko sa mga maliliit na pictures, 'di ba? And naisip ko na maganda talagang mag-invest sa mga ganitong laminating films kasi yung instructional materials mo, paulit-ulit mo siyang magagamit at talagang tatagal ang buhay nila. Compared doon sa print, tapos kapit mo sa cardboard, lalagyan mo ng tape, iguglue mo pa, gugupitin. So dito sa laminating film, isang suot lang sa machine, maganda na. And itong laminating films na ito is A4 in size, tapos 80 microns siya, 100 sheets na or 100 films for only 242 pesos kasama ng shipping fee. So parang pumapatak lang na 2 pesos and 42 centavos sa isang film. Compared mo doon sa mga scotch tape na 2 inches yung kapal which is 72 pesos na agad. Tapos kapag ikinapit mo pa sa mga pictures na pinirent mo is maglulukot-lukot pa or minsan hindi pantay yung pagkakalagay mo, lugi ka doon. And syempre, after nating ilaminate is gugupitin natin sila isa-isa. And kapag ginugupit ko sila, nilalagyan ko sila ng konting margin kasi kung gugupitin ko sila ng sagaran is pwedeng bumuka or magkaroon ng hangin yung nilaminate mong materials. And ito na yung mga nalaminate natin na mga instructional materials, diba? Ang gaganda. And hindi pa ako tapos dyan kasi isa-isa ko naman silang ikakabit dito sa ginawa kong DIY chart gamit ang mga velcro tapes. So instead of using double-sided tape sa pagkakapit ng mga instructional materials, mas prefer kong gamitin itong mga velcro dot tape or yung mga tape self-adhesive na nabili ko sa Shopee. 12mm siya, yung size niya, and 190 pairs na siya for only 77 pesos. Hindi siya messy gamitin unlike doon sa mga double-sided na mga scotch tapes na nagiiwan ng marks sa ating mga instructional materials. Itong velcro tapes is dust-proof siya and napakatibay niya lalong-lalo na kapag nakakapit siya sa mga laminating films. And after kong malagyan isa-isa ng velcro tapes ay kinapit ko na rin siya dito sa ating DIY chart. And yung chart na to, it can hold up to 8 pictures. And pang 9 yung pinaka-center or pinaka-topic mo. At ito nga palang ginawa ko ay tungkol sa mga bagay na nagsisimula sa letrang M dahil yan yung focus letter ko para sa week na to. At ayan, patapos na ang aking letrang M chart. Tingnan nyo ang itsura. Napaka-cute. Ayan tignan nyo kung gaano kaganda kapag velcro tapes yung ginamit mo sa IMs mo. And binutasan ko nga rin pala siya ng 4 para maisabit ko siya doon mismo sa aking chalkboard. And dito namang aking chalkboard is binutasan ko ng 4 na pins para doon ko na lang siya isasabit. Ayan ang ganda. Ang cute-cute. Diba? So nice. And may ginawa pa akong isa pang DIY chart para naman ito sa number focus namin para sa week na yon, which is number 3. So katulad ng ginawa ko sa letrang M, naglaminate din ako ng mga pictures na may bilang 3 or 3. And yan, ikinapit ko sa ating chart. And ang kagandahan nga rin pala dito sa mga laminated IMs is pwede mo siyang sulatan ng mga whiteboard markers, lalo na sa mga tracing, katulad niya number 3,
nilagyan ko ng tracing number 3 sa taas ng bawat picture para at the same time, mapapractice din namin yung pagsulat. 'Di ba? Mabubura naman siya ng whiteboard. Whiteboard marker naman siya, kaya mabubura siya. So, maganda siyang gamitin. At ito na ang naging resulta ng ating ginawa. At ito pa yung isa sa biggest achievement ko para sa araw na ito is yung ma-organize ko yung mga dati kong instructional materials na naipon at hindi ko na itago ng maayos. Kasi nakakapanghinayang kung laminate ka ng laminate pero pagkakagamit mo is tago, hindi mo na organize ng ayos, mawawala lang, so sayang. Nanghihinayang ako kaya pinipilit kong itago sila at i-label isa-isa gamit itong mga lumang envelopes na nasa akin. So, itinago ko siya sa isang bin and nilagyan ko ng labels, 'di ba? And ayan lang naman na nagawa ko ngayong araw na to. Thank you for watching. Bye!